Hello everyone! For today's video, we will cook ginisang pinakbet. Ang unang ingredients na kakailanganin natin is kalabasa. So, hiwain muna natin. And then, next is okra. Tatanggalin lang natin yung mga ulo niya. And then, pwede natin siyang hiwain sa dalawa. Sunod naman is itong ampalaya. Tanggalin lang natin yung taas at saka yung baba. Tatanggalin natin yung gitna niya, yung parang buto. Pwede kayong gumamit ng kutsara or if marunong na kayo, pwede na yung kutsilyo. So, hindi kasi kinakain yung bandang loob niya, yung mga buto tsaka yung malambot na part. So, yan. Nasa sa inyo kung anong hiwa ang gusto nyo sa ampalaya. Ito, talong, tatanggalin ko lang yung ulo niya. Mamaya ko na yan hihiwain. Kasi pag hiniwa nyo na agad yung talong, mangingitim yung kulay niya. Much better kung ilalagay mo siya sa tubig. Pag nilagay nyo kasi yung talong sa tubig, hindi siya gaano mangingitim. Ayan, nahiwa na yung talong, okra, at saka yung ampalaya. Ngayon naman, maghihiwa naman tayo ng bawang, sibuyas, kamatis, at syempre yung sahog natin na baboy. Ito nga palang gagamitin din natin, syempre mantika, bagoong isda, at syempre patis. Painitin na natin tong kawali, lalagyan na natin ng mantika. Ang una nating igigisa is itong baboy. Susunod naman is lalagyan na rin natin ng patis para masipsip ng baboy yung alat ng patis para habang sinasangkot siya natin siya, magkaroon na ng lasa yung baboy. Pansin nyo, konti lang yung mantika na nilagay ko kasi papagmantikain ko siya ng kaunti. Ayan, so lagay lang natin sa gilid para magisa na natin yung aromatics. Ayan, una is bawang. Sunod is sibuyas. And next is etong kamatis. So, saute lang natin silang tatlo hanggang sa maluto. Pag medyo malambot na yung sibuyas at saka kamatis, pwede na yun. Ayan, sinama ko na yung baboy para yung mga aromatics sa baboy para dumikit na. So, tignan nyo naman yung baboy, medyo nag-brown na siya. So, saute lang natin. And now, we will add patis. Higyan natin ng patis konti ulit para mas malasang-malasa yung karne. So, nakita nyo medyo brown na siya. Ang una nating ilalagay is etong kalabasa. So, haluin lang natin para kumalat yung ginisa sa kalabasa. Haluin lang natin saglit. Maglalagay lang ako ng konting tubig kasi medyo matagal maluto tong kalabasa. Kailangan pakuluan natin muna siya. Ngayon naman, lalagyan natin ng bagoong isda. Siguro mga 1 or 2 tablespoon yung nilagay ko. Well, walang exact measurement. Tansya-tansya nyo na lang. And next is, ilalagay na natin dito yung talong. Kaya nilagyan ko rin ng tubig na kasi magsisip-sip pa yung talong ng tubig. And now, ito yung bunga ng malunggay. Marami kasing malunggay dito sa amin.
So, ayan, pakukuluin lang natin siya ng saglit. And etong part na to, hindi ko na dito hahaluin kasi madudurog na yung kalabasa dyan. So, hinahayaan ko na lang ganyan. And next is, ilalagay na natin tong okra. And then, tong ampalaya. Pakukuluin lang natin hanggang sa maluto. So, kumukulo na. Hindi ko yan nahaluin kasi madudurog na yung kalabasa dyan pagka hinalo-halo nyo. Kakalat ko lang yung sabaw sa ampalaya and okra kasi nasa ibabaw sila. Ayan, so I think we're almost done here. Ayan, sarap na. Tara, kain na tayo. So that's it for today's guys. Thank you for watching. If you love this recipe, you know what to do. Like, subscribe, and stay hungry for more. See you next time. Bye!